Isabel's point of view. It's a new day, and this will be the day where we will announce to our family about my pregnancy. For now, puro excitement lang ang nararamdaman ko. Alam kong ganun din si Rafael. Parang napipicture ko na sa utak ko yung magiging reactions ng families namin mamaya. Ang saya mo naman ngayon, babe ah. Rinig kong sabi ni Rafael at tumawa pa siya ng mahina. I just smiled at him. Alam naman niya na sobrang excited na ako para dito. Maya-maya nandito na rin sila. Sabi pa niya bago niya ako yakapin mula sa likod. Baby, good mood si mommy ngayon. Sabi niya na kinatawa ko ng mahina. Baby? What baby? Pareho kaming nagulat ni Rafael nang may narinig kaming nagsalita. Kumala sa pagkakayakap si Rafael bago kami napatingin sa direksyon kung saan namin narinig ang boses. We're both shocked to see our families there. They all have clueless and shocked expression except for Cyrus. You're pregnant, Isabel? Si Ate Mel na nagtatanong. I have no choice kundi ang tumango. Magkakaapo na tayo, sabi ni Mom, saka bumaling kay Mama. Last time that we had talked, Rafael's mom said na tawagin ko na rin siyang mommy, kaya yun ang tinatawag ko sa kanya. Pati na rin sa dad ni Rafael, dad na rin ang tawag ko. Mama touched my tummy, then she stared at it. Parehas silang tinitigan ni Mom nang mariin ang tiyan ko. Ilang buwan na anak? Tanong ni Mama. 3 months na ma. Simple kong sagot. Rafael's mom looked at me. Ba't ngayon yun lang balak sabihin sa amin? Tanong niya rin. Kailan ko lang din po nalaman na buntis ako? They just nodded their head while looking at my tummy. And by the way, Isabel got her checkup from her OB yesterday. Our baby's fine, so there's nothing to worry about. Wika pa ni Rafael. Napatangulang ulit sila. Congrats to the both of you mga anak. Wika ng daddy ni Rafael. Ikaw Cyrus, ba't parang hindi ka na nagulat? Alam mo na ba? Maya-maya'y tanong ni Mama kay Cyrus. Nginitian ko na lang siya. Nasabi na po sa akin man ni ate last time. Cyrus said, kaya napatango na lang si Mama. Inaya na lang namin sila na kumain. Dumiretso kami sa dining at doon kumain. So, Isabel's pregnancy is the reason kung bakit niyo kami pinapunta rito? Sabi ng dad ni Rafael sa kalagitnaan ng pag-uusap namin habang kumakain. Tumango ako but Rafael said something na ipinagtaka ko. Not just that, Dad. I look at him with a confused look because as far as I know, ay ito talaga ang dahilan. What do you mean? I asked him clueless. He only smiled at me before reaching my hand. Nakangiti siyang nakatingin sa amin habang ako ay nagtataka lang na nakatingin sa kanya. Napag-isipan ko lang po na magpapakasal na kami ni Isabel. Nakangiti na wika ni Rafael na kinagulat ko. Bumilis ang pagtibok ng puso ko. Since she's already pregnant and we're having a baby soon, bakit hindi pa namin asikasuhin ang kasal namin? Babe, I know you already said yes to me. Pumayag ka na napakasalan ako. But I just want our wedding to happen sooner. Is that okay with you? Hindi na ako nagdalawang isip pa at nakangiti akong tumango. I'm just very happy because he wants to marry me sooner. Ayaw na niyang patagalin pa. Really? Then great. Pinasaya mo ako ng sobra. Masigla niyang saad. I can see that he's very happy. Bumaling ako kila Mama at natigil din sila sa pagkain at napatingin sa amin. Mas lalo ring lumawak ang ngiti nila. Si Ate Mel, ang laki rin ng ngiti niya habang nakatingin sa amin. That's what I like about you, son. Hindi mo na pinapatagal pa mga bagay-bagay. Dad said to Rafael. Thanks, Dad. Yun na lang ang nasabi niya. Anak, are you still working as Rafael's secretary, di ba? Nakapag-usap na ba kayo tungkol dyan? Lalo na't buntis ka na at ikakasal na kayo. Wika ni Mama. Rafael was the one who answered. Yes po ma, we already talk about that. Actually, pinatitigil ko na nga po si Isabel na magtrabaho para iwas stress and para hindi po siya mapagod. Before the wedding? Bigla kong saad. Lahat sila ay nakatingin sa akin. Naghihintay ng susunod kang sasabihin. 2 weeks or maybe a week before the wedding, magre-resign na ako sa trabaho. Buo ko ang pagkakasabi dahil buo na rin ang desisyon ko. Nakapag-isip na ako kagabi. Nakita ko na napangiti naman si Rafael sa akin bago tumango. Then,
You'll be needing a new secretary, bro. Pagsingit ni Ate Mel sa usapan. Your sister's right. Dapat makahanap ka na ng magiging bagong secretary mo. We already found one. Hihintayin na lang niya ang araw ng pag-start ng trabaho niya. Saad pa ni Rafael. Parang planado niyo na ah. Nakangiting komento ni Cyrus. That's fast. Then who will be your secretary? Mom asked. My friend from college, ma. But you all don't need to worry about him. Pinakilala ko na po siya kay Rafael. And si Rafael na rin mismo ang nag-alok sa kanya ng trabaho. Dahil nangangailangan din po kasi siya ng trabaho eh. I assure you that his qualifications are good. I explained. Alam ko ang concerned pa rin ng parents ni Rafael sa company. That's why I clearly understand them. Ayaw lang nila na kung sino ang nakakapasok sa kumpanya. Nag-iingat lang din kami at alam ko yun. Lalaki ang magiging bagong sekretary mo? Ayos lang ba sa inyong dalawa yun? Si Rafael na ang sumagot sa dad niya. Yes, dad. Hindi naman purong lalaki yun eh. Mahinang sabi ni Rafael at tumawa ng mahina to lift up the atmosphere. Wala na silang ibang masabi tungkol doon. Ibinalik na lang namin ang topic sa magiging kasal namin ni Rafael. Looks like we're all excited for the wedding. At mukhang mapapabilis ang proseso ng pagpaplano dahil bukod sa maraming connection si Rafael, ay mas eager din sa pagpaplano ang mga parents namin. They really want us to be married soonest. Rafael's point of view. Noong nalaman na ng mga pamilya namin ang tungkol sa pagbubuntis ni Isabel, ay sobrang natuwa sila. I remember kung ano-ano mga paalala sa amin ng parents namin tungkol sa pagbubuntis ni Isabel. They said na wag ko raw pabayaan si Isabel. Hindi ko naman gagawin yon. Alam kong alam nila yon. Isabel is too precious for me. And now, we already started planning for our wedding. Actually, nung nakarang araw pa nag-start. Mayroon ng wedding planner, wedding coordinator, lahat. Pati na yung iba, meron na. And Isabel also talked to a designer already, na siyang bahala sa mga gowns and suits na susuotin at gagamitin namin. Ichinecheck na yon namin ni Isabel, paminsan-minsan, kahit na may nagtatrabaho na nun. At dahil doon, nadagdagan tuloy ang mga ginagawa ni Isabel. I already talked to her about that matter. Alam ko at alam niya na bawal siyang mapagod. Nagpapaawat naman siya pero ilang oras lang ang pagpapahinga niya, ay kikilos na ulit siya. Hindi lang titigil kung hindi pa sisitahin. She's being stubborn sometimes, lalo na kapag may gusto siyang kainin. Gusto niya na kukuha niya kaagad. Nandito lang ulit ako sa office. Nasa comfort room ngayon si Isabel. And I will take this as an opportunity to call someone. Tatawagan ko na yung kaibigan niya si Jeric. Since meron na akong contact sa kanya, at ako na ang personal na tumawag. Ilang rings lang at sinagot na niya ito. Hello? Who's this? Jeric, this is Rafael. Oh, Rafael, this call tungkol ba to sa work? Tanong niya na may pag-asa. Yes, this is about your job. Pwede ka nang pumunta rito sa company. You can start your work as soon as possible. Tomorrow or sa makalawa, basta kung kailan ka pwede. Anytime you want. You are now welcome to the company. Dire-diretso kong saad. Narinig ko ang marahan niyang pagsinghap sa kabilang linya bago siya nakapagsalita. OMG! Thank you! Finally, may trabaho na ako. Don't worry, I'll be at the company tomorrow. Mababakas ang saya sa boses ni Jeric. I just smiled a little. Nakakataba talaga ng puso kapag may natutulungan na tao. Just like Jeric. I know that he needs a job at kontento na ako na natulungan ko siya roon. Sige, bukas. And one more thing. Huwag munang sasabihin kay Isabel na papasok ka na rito bukas ha. Ako na ang bahalang kumausap sa kanya. Pagbibilin ko. Sure, hindi ko sasabihin. Ititikom ko ang bibig ko. Pagsigurado pa ni Jeric. Mahina na lang akong natawa sa sinabi niya. Sige, thank you. I'll hang up now. Pagpapaalam ko. Naging mabilis lang ang pag-uusap namin ni Jeric. Hindi dahil sa ayaw ko siyang makausap. Pero iniiwasan ko yon na maabutan ni Isabel. I just decided na ipasok na agad dito sa company si Jeric at gawin ng sekretary ko. Isabel doesn't know this yet, pero sasabihin ko rin naman sa kanya. Ang inaalala ko lang ay ang sitwasyon niya. I don't care if I'm overacting. Gusto ko lang makampante. Ilang minuto lang din ay nandito na si Isabel. Nagtaka ko dahil nagmamadali siyang lumapit sa akin. Babe, easy ka lang. Sabi ko sa kanya. Hindi niya ako pinansin
at tumabi lang sa akin bago kumapit sa braso ko. Babe, can we eat steak as our lunch? Please, yun ang gusto kong kainin eh. She requested. She even made a cute face. I laughed before caressing her tummy. Yun lang ang gusto nyo? I asked softly. Isabel just nodded. Yes, babe, please. Sure, anything for you, my Isabel. Isabel smiled before giving me a kiss on my cheeks. Isa rin to sa gusto ko ngayong buntis siya. She's being extra sweet and clingy. As her request, we had steak as our lunch. Pagkatapos ay kasama ko na lang siya sa office. Wala naman akong meeting at maluwag ang schedule ko. Magkasama lang kami the whole day. Mas inagahan ko na rin ang pag-uwi namin. Alam ng lahat yon dahil alam na rin nila ang tungkol sa amin ni Isabel. I already announced that Isabel is pregnant and we will be married soon. Mabuti at wala naman akong narinig na negative reaction mula sa kanila. It's a good thing kasi baka marinig pa ni Isabel at damdamin niya yon. Baka kung ano na naman ang isipin niya, that will cause her stress. Mabuti rin kasing katrabaho nila si Isabel, so there's no need for them to be angry or to hold grudge at her. It's a new day. Pero hindi ko pa rin nasasabi kay Isabel na ngayon na magsisimula sa trabaho ang kaibigan niyang si Jarek. Maybe I'll just tell her while we're on our way to the company. Babe, listen to me for a while, I said. She just nods her head and waited for me to speak. Pinaandar ko na muna ang kotse bago nagsalita. You don't need to tire yourself from now on. Sabi ko, nang hindi nakatingin sa kanya dahil nasa daan ang mata ko. Ha? What do you mean? She asked, confused. You won't be working now, I said, and took a quick glance at her. Nakita kong kumunot ang noo niya. Wait, what? Biglaan naman niya, Rafael. Di ba ang usapan natin maybe 2 or a week before our wedding? Ako mag-stop ng trabaho? And isa pa, kung ngayon na, hindi ko pa nasasabihan si Jarek. Wika pa niya. I just stayed calm while I'm focused on driving. Okay na, don't bother to contact Jarek now. Because I already contacted him yesterday. Nasabihan ko na siya, and ngayon na siya magsisimula sa trabaho niya. I explained to her. Baka nga nasa company na siya by now. Sabi ko pa, it's Jarek's first day at the company. At his work, so I assume that he's early. Well, I don't actually mind if he's early or not, as long as he is on time. My employees are on time and not late. Ayos na sa akin yun. After what I said, ay parehas na kami ni Isabel na tahimik. Nag-focus na lang ako sa pagdadrive at hindi na lang din nagsalita. Pero nang makarating na kami at bago kami makababa ng sasakyan, ay hinawakan ko pa muna ang kamay niya kaya napatingin siya sa akin. Are you okay? May nasabi ba ako kanina? Concerned kong tanong. Dahil kung meron man akong nasabi na hindi niya nagustuhan, I'll apologize to her. She just smiled a little, then shook her head. I'm okay, nabigla lang ako kanina because of your sudden decision, she said, and I'm just looking at her. Tara na, she said. I stared at her for a moment bago tumango sa kanya. Ako ang naunang bumaba ng sasakyan, sunod siya dahil inalalayan ko pa siya. Hawak ko si Isabel sa isang kamay dahil yung isa niyang kamay ay minsang inihahawak niya sa tiyan niya na lumalaki na rin. I can't help but to smile every time she does that. Oh, there he is, babe, Isabel said when we already entered the building. Nakita namin si Jarek sa lobby na naghihintay. As expected, he's here. Agad namin siyang nilapitan ni Isabel. Hey, Jarek! Isabel approached him first, kaya napatingin sa amin si Jarek. He stood up as soon as he saw us coming near him. Hi, best! Rafael, thank you ha? I just nodded at him. Isinama na namin siya ni Isabel papunta sa office ko. Habang nasa elevator, ay nagtanong na si Jarek kung anong magiging trabaho niya sa kumpanya. Sasagot na sana ako pero naunahan na ako ni Isabel. You'll be the CEO secretary now, Isabel answered him with a smile. Wow, secretary? Bet ko yun ah. By the way, sino nga pala yung CEO? And nasaan na yung dating secretary niya? I smiled a little before looking at Isabel, telling her to answer Jarek. Well, the one who hired you is the CEO, and I am his former secretary. Isabel said, and chuckled a little. Nagpalipat-lipat naman ang tingin ni Jarek sa amin ni Isabel,
halatang hindi makapaniwala. Hindi nga, bes. Kaya naman pala madali na lang sa inyong i-hire ako eh. Promise ko, I won't let you down. Aayusin ko ang pagtatrabaho. Sabi niya sa amin, kaya tumango na lamang kami. Pagkakatiwalaan ko na si Jarek simula ngayon. Sa nakikita ko at base sa naikwento ni Isabel tungkol sa pagkakaibigan nila. I can say that Isabel trusts him, and I should trust him too. Dahil bukod sa siyang sekretary ko, ay kaibigan din siya ni Isabel ng pinakamamahal kong bride-to-be. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.